picture dito. 7:18 PM. Talagang kinakabahan ako at mukhang madidikyo yata kami ah. Samahan niyo kami Sa Boss Ironman Journey, dito sa Manibela. Magandang araw mga kabalibela. Ako si Alfred Watermack. At ako naman po si Reed Motovlog. Nandito tayo ngayon sa Boss Ironman 2024. At ginanap ito sa Subic Bay International Airport. Ngayon susubukan natin ang 1,500 kilometers ride within 24 hours. At ako, partner, napaka-excited kasi every time nasasali tayo sa BIMC bago yung motor na ginagamit ko. No? So ano nga ba yung motor na gagamitin mo ngayon? Gagamitin ko ang BMW 1300 GS. At ako naman ay gagamit ng BMW GS 1250 na pinahiram ng aking kaibigan, walang iba, si Alfred Watermack. Siyempre, hindi, kapatid na kita eh. Sa ngayon, itutur namin kayo dito sa Events Place. At sabihin namin kung paano kami nag-prepare at kung ano ba ang nararamdaman namin kapag sumasali kami sa ganito, yung mga experiences namin at kung ano yung mga ma-advise namin sa mga gusto rin sumali sa event na to. Pero bro, bago ang lahat, para saan, ano ba ang Boss Ironman para sa'yo? Yung meaning kasi ng Boss Ironman is BMW Honors Society of Safe Riders. Okay, di ba? So yun ang meaning, kaya hindi siya actually boss eh. Yeah. BOS meron lang BOS, meaning. yes. And para ma-feature din yung mga lugar na inikutan namin dito sa norte kasi, di ba? Siyempre, incorporated with Philippine Motorcycle Tourism yan. Para explore natin yung norte. Yes, dito sa Boss Ironman, we are encouraging the riders na mag-ride ng safe as much as possible. Speaking of safe, brother, every year, dumadagdag yung mga safety features, kumbaga, Yes. na pinapatupad ng Boss Ironman para maging ligtas lahat, pati yung mga riders at yung mga tao na nadadaanan nila, yung lugar, ganon. Kagaya ngayon, nagkaroon na ng GPS ang bawat motorsiklo para ma-ensure na sigurado na safe at hindi mamabilis ang mga riders or participant dito sa event na to. Alam nyo naman, uso ang DQ ngayon, so ayaw naman nating ma-DQ, kaya susunod talaga tayo sa patakaran at hindi lang naman para sa atin yun, para sa safety ng lahat. For those riders na possible na ma-DQ dito, may mga waiver tayo na pinirmahan. So ibig sabihin, alam na natin kung ano ba ang reason kung bakit tayo nadi-DQ sa event na to. Oo, tama. At yung rules na yun para sa ating lahat. Ang Boss Ironman is not a race, it's a Endurance. it's an endurance challenge para sa sarili natin kung kaya ba natin maikot ang challenge ng 1,500 kilometers within 24 hours. At ang pinaka-importante, hindi dito ang finish line, kundi sa ating mga Pamilya. tama. So, samahan nyo kami at itour namin kayo dito sa venue. Ang Boss Ironman Motorcycle Challenge ay isa pong endurance. Pangatlong beses po naming pagsali ito. So may mga na-experience na po kami at things to improve para sa sarili namin. At ang number one na kailangan talaga bilang isang participant dito sa BIMC is yung preparation. So partner, ano nga ba yung mga preparation na ginawa natin? Ang pinaka-importante sa lahat, dapat i-check nyo rin kung physically fit kayo bago kayo sumali sa Boss Ironman. Since ito ay hindi karera, this is endurance, dapat kaya ng pangangatawan ninyo yung ganitong klaseng mga event. So dapat paghandaan nyo po itong maigi. At the same time, hindi lang yung sarili ninyo, pati na rin yung inyong mindset ba. And then, pati na rin yung mga motorsiklo natin na kailangan natin ihanda. So partner, ano nga ba talaga yung mga ipinirepair natin sa mga motor natin bago tayo mag-join? Una sa lahat, chinek ko muna yung condition ng motor at para masigurado, pinacheck ko siya sa expert. So dinala natin siya sa BMW Motorrad San Fernando, Pampanga para ma-PMS or preventive maintenance schedule. Pina-change oil natin siya, pina-check yung mga bolts, lights, tires, brakes. Napaka-importante nun. At
Sa mga accessories naman ng motor natin, nilagyan natin ng side box para dyan natin mailagay yung mga damit, pagkain, kapote, at kung ano pa yung mga importanteng gadgets. Dahil ayaw natin na habang nag-endurance is meron tayong nakalagay sa katawan natin, dapat komportable tayo habang nagra-ride. At number 1 na pinaka kailangan pala bukod dyan, hindi ako yung magsasabi niyan, kundi si Brother Alfred. Magkano ba ang budget na kailangan natin dito? Sa budget na kailangan nyo dito, depende yan sa preference niyo eh. Kasi kung mag-hotel ka sa mamahaling hotel or sa mamurahing hotel, depende rin yun. Around 30,000 to 20,000 pesos. Oh, depende rin sa tao kasi siya 30,000. Actually, ako 10,000 lang dalo. Ako, yung budget ko rito is 50,000 pesos. Okay. So, para ma-covered ko lahat, dahil may mga kasama rin tayong videographer, meron tayong hotel na binayaran for 3 days, and then, syempre, yung mga staff natin, para at least komportable rin naman sila sa hotel. Mga struggles na naranasan ko, unang-una, gaya nung nasabi ni Bro Alfred, dapat paglaanan mo siya ng panahon at pera. Bilang isang padre de pamilya, siyempre masakit sa akin na iwanan ng 2 to 3 days yung aking mga anak at yung aking asawa. So, kailangan mag-usap muna kayo dyan sa family ninyo. And then, pangalawa, yung sa budget, kailangan prior sa event na to, kailangan nakapag-ipon ka na. Kasi hindi mo pwedeng gastusin yung mga pang-personal ninyong pera sa bahay at isakripisyo mo yon para lang dito sa event na to. So, kailangan walang tatamaang ibang budget kapag sumali ka dito sa Boss Ironman. Kasi gusto mo't hindi, gagastos po talaga kayo. Sa game plan naman namin ni Bro Reed, siya yung magiging spearhead, ako naman yung nandun sa likod. At kung sino yung mas malakas na rider, siya yung pupunta sa harap. At ang goal namin, as much as possible, makapunta kami sa sa mga checkpoints ng safe. Tapos bawal din po tayo kasi mag-overspeeding ngayon dahil alam naman natin na ang mga motor natin ay mayroon ng mga GPS. Isa yun sa napakagandang technology na nilagay nila dito sa BIMC na ma-maintain yung enough speed lang at para maiwasan yung magpatakbo ng mabilis, lalong-lalo na sa mga matataong lugar. Sa mga matataong lugar naman, kailangan namin tumakbo ng as much as possible yung mabagal or ride defensively palagi. Hindi tayo pwedeng magkaskasero doon sa mga lugar na matatao dahil kailangan din natin i-consider yung kanilang mga safety. Sa mga matataong lugar, ako, personal na diskarte ko lang kasi individual ako eh. Last year, individual lang din. So sumasabay kami sa mga group riders. Mas safe kasi kapag sumabay ka sa mga group riders, lalo na sa mga matataong lugar kasi alam na nila doon sa harap na merong isang grupo na dadaan. Yun ang isa sa technique ko. Pero kapag open naman, mas malaya na individual kasi wala kang inaalala sa paligid mo. Unlike kapag maraming tao, kailangan aware din yung mga tao na nadadaanan ninyo. Alam mo, nakapagbigay sa akin ng inspirasyon dito gaya ng pagbablog ko, nag-inspire din sa akin yung ibang mga vloggers din. Then may mga ibang vloggers din na napapanood ko sumasali sa Boss Ironman at nakita ko kung gaano kaganda yung pagsali dito kasi nga special lang siya, pang big bike rider lamang, no. So tayo naman as big bike rider lang din, gusto kong i-try na puro big bike lang yung mga sumasali. So iba kasi yung feeling pagka ganun eh, yung pare-pareho kayong big bike riders. So iba naman kapag pare-pareho kayong small bike riders kasi hindi magulo. Parang pantay-pantay kayo. Ano nga ba talaga nag-inspire sa akin para mag-join sa Endurance Challenge, no? Hindi, kasi bago tayo magkakilala nun, bro. Nag-endurance na? Nag-endurance na ako. So, malamang isa ako sa napanood mo na sumali sa BIMC. So, nagkaroon ka ng idea. Siyempre, nagbablog ako, napanood mo rin. Gusto mo ring matry, di ba? Oo naman. Tsaka challenge ko rin sa sarili ko na kung paano ko pa ma-improve yung riding ko tsaka kung paano ko ma-feel yung talagang endurance. No, nakita mo naman si Ma'am Ella, di ba? Tuwan-tuwa nung natapos. Pag natatapos, every time I finish the Boss Ironman, meron siya binibigay sa akin isang reward ng motorsiklo. Sa akin kaya pag natapos ko, ay, de, joke lang. Sa mga first time na hasali dito sa Boss Ironman, as general safety tips na may bibigay ko sa inyo, again, make yourself ready. Hindi lang yung physical na kapangatawan, pati yung bulsa mo, dapat ready rin dyan. At the same time, yung motorsiklo nyo, dapat prepared din kayo.
hindi lang po yung inyong mentally and health ang prepared, dapat po attentive kayo at all the time para at least maiwasan natin yung insidente na pwedeng mangyari sa labas. At saka, ride at your own pace lang yan. Yung mga mabibilis, hayaan nyo silang magmabilis. Basta kung ano lang yung kaya nyong gawin sa pag-ride niyo, kung ano yung ginagawa nyong pag-ride, yun lang yun. Kasi itong Boss Ironman, kung kukumpitin mo siya, takbo ka lang ng 50, matatapos mo to within 24 hours. Kasi 1,200 kilometers lang siya. Tama, brother. So, bakit itong 1300 BMW GS ang aking piling gamitin? Dahil ito, bukod sa bagong release, marami siyang features na wala doon sa 1250. Like yung kanyang mga windshield ay fully automatic na. Meron na rin po siyang mga safety features like yung kusang bumaba, tumataas ang ating motorsiklo. At the same time, yung safety kasi ng BMW as much as possible, yung napaka-komportable siyang gamitin. That's why pinaka-paborito kong gamitin itong BMW 1300. So, adventure kasi ito. So, sobrang layo ng ride natin, di ba? Tapos 24 hours pa, kailangan tapusin mo. So, isa ang BMW GS 1250 sa napakagandang gamitin na bike para matapos mo yung endurance na to. Kasi una sa lahat, ang body position mo dito sa motor na to is straight lang. Pangalawa, yung suspension niya napakaganda. Hindi ka masyado mahahagard ba? Yung tagiliran mo, yung, di ba, yung tiyan mo hindi naaalog. So maganda siya. Meron siyang safety features like ABS, traction control, modes, power modes, ganyan. So kumpleto siya with auxiliary light, may windshield siya. Tapos may mga luggage pa tayong pwedeng ilagay. So bilang rider, relax ako. Kumbaga, hindi ka may stress kasi dito pa lang sa pagpila, stress ka na eh. So dapat sa pagra-ride natin, chill lang tayo. Maganda yung makina kasi nito eh. So boxer engine siya. Pagdating sa mga corners, like pagdating natin ng Aurora, hindi siya hirap iliko. So pagdating naman sa bigat, hindi siya ganun ka... Well, actually, mabigat siya. Pero pagka nira-ride mo kasi siya, feel mo, magaan siya. Kaya isa ito sa napakaganda. I mean, hindi ko to sinasabing ito yung pinaka-the best, pero sinasabi ko, isa ito sa ideal gamitin sa mga endurance challenge kagaya nito. Alam mo bro, napaka-importante na yung nga sinabi mo kanina na dapat kompleto tulog at siyempre dapat masustansya yung kakainin mo. At siyempre, dapat dito ka kumain ng masarap dito. Kaya naman tayo kumain dito sa Samgyupsalan kasi more on ano sila, vegetable bro eh, di ba? Yes. Like ngayon yung order ko ngayon, yung kinuha ko ngayon kasi Niluto mo. unlimited dito, puro gulay, konting meat, para hindi naman ako manghina. Pero hindi na ako nag-rice. Sarap dito. Oh, ito, niluluto namin yung mga... Ngayon, light meal lang ako bro kasi ayoko magpakabusog masyado dahil mamaya, pag nag-ride tayo, aantokin ka pag nasobrahan ka ng kain. Oo nga, no? Kaya tamang light meal lang. No. Bro, dito sa Fly Pig Unli KBBQ and Buffet, sakto yung pagkain dito kasi hindi natin kailangan magpakabusog eh. So, Tama. sakto yung... Tsaka Gulay. yung tamang, yung gusto mo lang ang makukuha mo. Tsaka may sustansya. For example bro, gusto mo ng vegetable lang. Oo, yan. Kunyari, vegetarian ka. Oo. Pagka vegetarian lang kainin mo. Kaya hindi ka nag-focus sa rice like yung order mo ngayon, no? May rice Ilagay din. lang dyan yan eh. Pero hindi ito lagay sa'yo. Dumami lang. Dumami lang. Oo. Para sa atin lahat yan. Tikman natin kung masarap bro. Sige, tikman natin. Oh. King Bob. Diba? Pwede. Samahan nyo kami mga kamanibela at tuklasin natin ang kagandahan ng North at ma-experience natin mapabilang as participant dito sa Boss Ironman Challenge. So sa mga baguhan na sasali sa Boss Ironman Challenge, ma-encourage yun na huwag po tayong makipagkarera at mag-ride lang tayo ng safe. At tandaan niyo po palagi na ang tunay na finish line ay ang ating pamilya. Ready na kami! Kayo ba? Ready na? Laging tandaan! Mata sa kalsada, kamay sa manibela.
3, 2, 1, ride safe! Nakakilig! Grabe! EAMC, start a race. Solid naman yung lugar. Ano, gandang mag-picture dito. 7:18 PM. Talagang kinakabahan ako at mukhang madidikyo yata kami, ha.